Magandang buhay mga ka-Shirins! Ayan, at sinubukan ko naman itong mango condensed puto cheese. Talagang masarap siya at napakabango habang niluluto. Ayan, at sobrang lambot din niya. Malambot siya na masiksik doon sa aking timpla. At ayan nga, sinalansan ko lang po sa bilao ng ganyan dahil for family consumption nga lang siya. So ayan, kitang-kita nyo naman po, siksik at malambot. So ayan, at umpisahan na natin. Sa isang mixing bowl ay naglagay lang ako ng all-purpose flour at ang baking powder. So ilalagay ko na rin po na andyan naman ang ating mga ingredient, nakalista na. Sundan nyo na lang ang mga ingredient kung ilang cups ang mga nakalagay. At syempre pa ang ating main ingredient ay iyang mango condensed milk. Jersey po ang ginamit kong brand. At kasunod naman ay naglagay ako ng melted butter. Butter kasi para masarap siya. Pwede ring oil kung walang butter. At margarine kung wala ding butter or oil. At syempre pa naglagay tayo ng 2 itlog at ang vanilla essence para mas mabango. So pagkatapos po niyan, ilalagay naman natin ang tubig. At syempre pa pag nahalo-halo na lahat ng mga ingredient ay imimix lang natin yan hanggang sa maging smooth ang puto mixture. Syempre ba dapat yung walang lumps. Wala siyang buo-buo. Hindi na kailangang salain kung maayos ang pagkaka-mix natin. Siyempre, huwag din naman i-overmix. Yun naman lagi ang dapat sa ating mga mixture. At ayan nga, nakapaglagay na ako sa steamer ng large molder. 24 pieces yan. At pag naglagay naman sa molder, siyempre ay hanggang 3/4 lang para may allowance naman para sa pag-alsa ng ating puto mixture. Pag siya ay naluto na. At syempre pa, bago isa lang ay naglalagay na ako ng ating cheese. Hindi na ako naghihintay pa ng iluluto muna siya and then bubuksan tapos ilalagay yung cheese. Ayoko nang ganun. Gusto ko diretsuhan. So ayan, at isasalang lang ng 25 minutes over medium heat. At after 25 minutes nga, ay luto na siya. Ayan, at hahanguin ko na po. At papalamigin lang sa cooling rack. Ayan, at super nice ang kanyang itsura. Siyempre pa, pagka lumamig-lamig na siya, yung kaya na ng kamay hawakan, ang ating mga puto, ay pwede na siyang i-unmold. Another pandagdag recipe at pangnegosyo recipe na naman tayo mga ka-Shirins. At talagang napakabango niya pag siya niluluto at siyempre pa masarap din ang ating pagkakatimpla dito. Siya ay tamang-tama lang ang tamis. Hindi siya sobrang tamis. Para sa akin, tama lang. Pero kung nasa sa inyo, mag-try na rin kayo ng iilan. At nang malaman nyo kung magdadagdag o magbabawas pa kayo. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng panlasa. Ayan, at napakaganda ng kanyang texture. At malambot siya. So ayan nga, tinunmold ko na dahil nga ay malamig na ang ating puto. At syempre pa mga ka-Shirins, ang bentahan naman ay nadepende na sa inyong lugar. Kasi kung magkano ang costing nyo, doon nyo ibabase kung magkano ang pagbebenta. At saka iyan naman kasi malalaki, large molder nga siya, 24 pieces sa isang recipe niyan ang aking nagawa. Palambing naman po mga ka-Shirins sa mga nanonood ng aking video. Napaka-thankful po ako at kayo'y nagtsatsagang manood ng aking mga video. At pasensya na rin sa aking voice over at ganyan lang talagang aking boses. Ayan, at palambing naman mga ka-Shirins sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel ay please subscribe na. Kung mahilig naman kayo magluto or mag-bake, ayan, pwedeng-pwede po kayo dito. Thank you for watching.